Hindi talaga kaya niyang ipaliwanag, mga kababayan. Paano niya yan ipapaliwanag? Yung dumaloy na bilyon-bilyon. Pagkatapos, walang cash. Pero lumobo yung salin. Pero walang cash on hand. Cash on bank. Ano parapan pong panluloko? Hello po mga kababayan. Pag-usapan natin yung simpleng buhay ng pamilya Pal Duterte. Simple pala na niya, Mr. Maravillas, yung may dumadaloy na bilyones sa mga bank accounts. Simple na lang yun sa kanila kasi sanay na. Di ba? Ganon lang yun. Pag sanay ka na sa bilyones po, nagiging simple na lang. Hindi na sinabago. Dekada na. Matagal na ang pagdaloy ng bilyones base po sa na-monitor ng AMLAC. Simple lang po sa pamilya Pal Duterte ang gumastos ng 150 million pesos na attorney's fee para kay Kaufman. Di ba? Hindi po iniinda ang paggastos, mga kababayan ng pamilya Pal Duterte. And in fact, gusto na naman po nga na mag-world tour ni Sara. Di ba? Kaya iba-iba yung reaction po ng ating mga kababayan at siyempre ng ating mga congressmen. Yan, sabi ni Terry Ridon, saying Sara Mani Lamb with others anya, insultants, insulting. Ang pagsabihan niya na yung pera ni Sara Duterte, yung ang sabi niyan si Attorney Poa, yung spokesperson ni Sara Duterte. Ang pagsabihan niya, sabi ni Terry Ridon, saying that Sara Mani Lamb with others, under others daw sa kanyang salin, is insulting. Nakaka-insultuan niya yon. It is implausible, unlikely, and it undermines wealth disclosure guidelines requiring transparency. Yan yung naging reaction po ni Representative Terry Ridon. Lagi kawan niya nag-isip ng mga palusot, mga excuses. Kailangan na niya pag-isipan man lang yung palusot. Kasi yung palusot napakababaw po. It is insulting to treat Filipinos as fools. Harap-harapan na pang-uto. Pakinggan natin yung interview kay Terry Ridon, mga kababayan. Kasi yung pag-salin law mismo, very specific ko yung provisions po doon. Nakalagay mo doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ko ginawang honest bigla. Ito po mga pera supposedly on hand and in bank ng ating pong pangalawang Pangulo. When in fact, prior to 2019, nag-report mo sila na cash in bank at na cash on hand. So, ano yung nagbago noong mga 2019 onwards? Lalong higit, nagbago yung salin doon. Hindi ba? Pareho naman yun which requires a line item for cash deposits and cash on hand. So, tigil lang nila yung palusot. Huwag ko nilang gawin bobo yung mga tao. Huwag nilang gagawin. Huwag niyang gawin na bobo yung mga mamamayang Pilipino. Inuuto nila. Ito naman yung sabi ni Congressman Joel Chua. Parang script ng vlogger na nagkakalat ng fake news. BP Sara, binanatan ni Representative Joel Chua sa press release na parang script daw ng vlogger sa impeachment probe.
BP Sara's press release, like vlogger script, not real answer to impeachment issues, sabi po ni Chua. Chua said, Duterte's 4-page statement resembled a vlogger script anya, filled with diversion but lacking direct responses to accusations, including alleged unexplained wealth. Hindi talaga kaya niyang ipaliwanag, mga kababayan. Paano niya yan ipapaliwanag? Yung dumaloy na bilyon-bilyon. Pagkatapos, walang cash. Pero lumobo yung SALN. Pero walang cash on hand. Cash on bank. Harap-harapan pong panluloko. Yan o. Ang mga totoong magnanakaw, sabi ni Sara Duterte, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sagot naman po ni PCO Jose Clear Castro, bakit mo alam na hindi pinapasok sa bangko yung pera? Kaya ba wala kang cash on hand since 2019 to 2024? So, saan niya dinadala yung pera? Talagang parang inamin lang, mga kababayan ni Sara, na sila ang pumapasok talaga ng pera sa maleta at sa van. Walang kasunan eh. Walang kasun bank, mga kababayan. Sinupalpal po ni Jose Castro. Tapos sa latest na balita, mga kababayan ngayon, sabi dito, BP Sara Camp confident of acquittal if impeachment reaches Senate. Pag nakaabotan niya na iakyat sa Senado, tiwala kami, sabi ng abogado ni Sara, si Michael Poa, na ma-acquit si Sara. What? Hindi nga masagot sa Congress. Pagkatapos, ma-acquit sa Senado, ang ibig bang sabihin, yung mga senador naniniwala sila, boboto for acquittal ni Sara without thinking. Iniinsulto po kayo, mga senador. Di ba pang-insulto yun sa mga senador? Pinalalabas, hindi natitingin, mga kababayan, sa napakabigat na ebidensya. Hindi nga kaya ni Sara humarap sa Congress para sagutin yung napakabibigat na mga ebidensya. Pagkatapos, sasabi ni Michael Poa, pag ganyan naakyat sa Senado, itong impeachment, siguradong anya kami na acquitted si Sara. What? Harap-harapan po itong pag-insulto sa mga senador na hindi na po titingnan yung ebidensya, ang titingnan yung politika. Tama ba? And sabi ni Michael Poa, yung abogado ni Sara, hintayin nila kami na kami naman ang magpresenta ng ebidensya para pabulaanan ang lahat ng lumalabas laban sa Vice Presidente. So bakit hindi nyo gawin ngayon sa harap ng Congress? Di ba? So gusto ninyo, ilatag doon lang sa Senado, hindi sa Kongreso. Kasi yung tingin ninyo, yung Congress, hindi kampi sa inyo. Yung Senado, kampi pala sa inyo. Hindi natitingin sa ebidensya. Ang importante, yung Senado, mga senador, kampi sa inyo. Oy, mga senador, iniinsulto kayo ng kampo ni Sara Duterte na hindi na kayo mag-iisip at titingin sa ebidensya. Kumpiyansa po, na-acquitted po. Wala pang hearing. Hindi pa umaabot, mga kababayan, sa Senado. Acquittal na agad ang nasa isip, mga kababayan, ng kampo ni Sara. Matindi. Sabi po ni Congressman Joel Chua, kung talagang malinis ang record mo, mas lalo kang dapat tumarap. Ang isang pinunong may paninindigan ay hindi nagtatago sa press statement. Correct. Puro press statement, mga kababayan, kasi doon walang cross-examination. Walang rebuttal. Di ba? So hindi, mga kababayan, sapat ang sagot na umiikot lang sa mga palusot.
tulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Nandun umiikot sa palusot, saka paninisi, at saka pagmamataas. Kapag ang isyu mga kababayan ay bilyon-bilyon ang involved na pera, sal-and discrepancies, at saka posibleng korupsyon, kailangan dito diretso, detalyado, at may ebidensyang sagot. Kung ang tanong mga kababayan ay simple man lang, pero yung sagot paikot-ikot, hindi po siya sagot. Yan ay malinaw na pagtatago at pagsisinungaling mga kababayan. So lahat ng ginagawa mga kababayan na sagot ay hindi man talaga sagot, non-answers. Kaya po pag pinagsama-sama natin ito, malinaw yung pattern. Iwas sila sa mismong issue. Ang atake nila ginagawa sa tao, hindi sa ebidensya. Technical na palusot, imbes na factual mga kababayan na paliwanag. So ito ang textbook definition mga kababayan ng evasion strategy na ini-employ ni Sara Duterte at ng kanyang mga abogado. Isang taktika mga kababayan na kung saan ang kanilang sagot ay hindi man sumasagot sa mga tanong. O di ba? Mga kababayan, malinaw. Ang sagot ng kampo ni Sara ay hindi man talaga sagot sa mga tanong. Pag-iwas na malinaw mga kababayan, diversionary. So isa-isahin natin yung diversionary na ginagawa ni Sara. Una doon sa aligasyon ni Trillanes. Ano ang sabi niya, no? Sabi ng kampo ni Sara, lumang tugtugi na daw yun. Rehas allegation na niya. Inuulit-ulit lang niya mula pa noong 2016. Pero ngayon niya, may mga bago lang daw na backers. Yung mga kalaban niya sa politika, yung ating Pangulo, si Martin Romualdez, yung members ng Congress. Ganon mga kababayan. So bakit ito mga kababayan maituturing natin non-answer? Hindi naman talaga sagot sa mga tanong. Kasi hindi man po niya itinanggi yung yung mga bank accounts na present ni Trillanes sa pagsasabing rehas ito. Hindi man niya po sinabing direkta na hindi ito totoo. O hindi niya sinabi na walang ganitong pera. Inatake niya yung panahon kung kailan inilabas yung issue. Sa halip na patunayan, mga kababayan, na mali yung mga bank records na present doon sa Justice Panel. Tama po? Wala siyang dininay. Kung luma na ito mga kababayan na sinasabi ni Trillanes at walang katotohanan, ang pinakadirektang sagot ay yung pagpirma ng bank waiver para mapahiya si Trillanes. Ngunit tumanggi siyang gawing ito. Tingnan ninyo si Madriaga para patunayan yung kanyang aligasyon na dumaan yung umaabot sa bilyon. Nasabi ginamit yon na mga accounts ng pamilya Duterte. Agad-agad siya pumirma ng bank waiver para masuri. Yan ang nagsasabi ng totoo. Pero si Sara, walang ganon. Mga kababayan na ginawa. So ito po yung classic na deflection tactic na ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Na imbes na saguting diretso kung may billion ba o wala, ang focus niya mga kababayan ay ililipat kung sino yung may sabi, kung sino ang nagsabi, at bakit ngayon lang. Pero mga kababayan, sa batas at logic, kahit po paulit-ulit yung allegation, kung hindi pa ito nasasagot, valid po ang aligasyon. Ang ebidensya mga kababayan ay hindi nawawala dahil luma na ito. Tama ba? Kung mali po yung paratang, ang pinakamadaling paraan po, patunayan ito. Hindi yung i-dismiss. Pangalawa mga kababayan na situation, yung paglalagay ng cash sa category na others doon sa SALN. Nung itinanong mga kababayan kung bakit zero cash o walang bank deposit na nakalagay sa SALN. Sa loob mga kababayan ng ilang taon, ang depensa po ng kanyang kampo, depensa po ni Michael Powa,
nakapaloob daw yung kanyang pera ang pera ni Sara doon sa kategoryang others. Ngayon, bakit po ito non-answer? Kontra po ito sa SCAC guidelines kasi po. Ayon po sa Civil Service Commission, ang cash on hand or cash in bank, dapat may sariling linya siya sa SALN para po sa transparency. Ang pagtatago nito sa others ay malinaw po na pag-iwas sa pagdidetalye kung magkano talaga ang likidong pera niya or liquid cash. Ang pagbundle ng cash sa ibang assets ay paraan po para hindi makita ng publiko ang biglaang paglaki ng kanyang yaman. Yung wealth na disproportionate mga kababayan sa kanyang income. Hindi po niya sinagot kung magkano yung eksaktong halaga at kung saan ito galing. Ang SALN po ay hindi pwedeng lagyan ng generic category para po maitago yung detalye. Sa auditing governance or auditing at governance, sabi ng mga nakakaintindi nito, ang others po ay hindi pwedeng taguan ng mga liquid assets. Ang cash ang pinakang critical na dapat i-disclose. Kasi ito po yung pinakang madaling ilipat at itago. So kapag ang malinaw na category po yung cash, nilagay mo sa malabong category na others, ang tanong niyan ay hindi na bakit, kundi ang tanong, ano yung tinatago? Bakit na lagay sa others? Tama po. Ngayon, doon tayo kay Ramil Madriaga, yung bar passer argument, at sinabing planker niya yan. Personal attack yun po, mga kababayan. That is a non-answer. Irrelevant po yun sa krimen. Ang pagiging abogado ay hindi patunay, mga kababayan, ng isang tao ay hindi na kayang gumawa ng korupsyon. Ang daming sabit na abogado sa ganyang gawain. So ang nangyari, pagyayabang, mga kababayan, imbes na paliwanag tungkol sa mga akusasyon ni Ramil Madriaga. Sa korte po, mga kababayan, sa totoo lang, hindi nananalo ang pagyayabang. Ang nananalo yung bigat ng ebidensya. So ang pagsabi, mga kababayan ni Sara, na bar passer ako at yung testigo, flanker, wala po yung kinalaman sa tanong kung totoo ba yung mga aligasyon laban sa kanya ni Madriaga. Nang sabi ni Madriaga, nag-deliver siya ng milyong-milyong pera na nakalagay sa duffel bags, nakalagay sa kotse at saka sa van. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, hindi niya sinagot yung issue, kundi ang ginawa niya, iniba niya yung kwento. Tama? So ito yung malinaw na avoidance strategy. So simplihan natin, mga kababayan, yung kwento. May tanong kay Sara tungkol sa bilyon. May tanong kay Sara tungkol sa SALN. May tanong tungkol sa testimonya. Ang sagot dapat facts. Pero ang nakuha po script, palusot at saka personal attacks. So kapag ang isang public official, mga kababayan, ay hindi sumasagot ng direkta, umiiwas siya sa transparency tools tulad ng bank waiver, mga documents na dapat i-present, at paulit-ulit pong lumilihis sa mga tanong. Hindi na po ito communication issue. Ito po ay isang accountability issue. At sa governance, mga kababayan, ang malinaw na sumagot may maipapakita. Ang iniiwasang sumagot, siyempre may iniiwasang ipakita. May tinatago. Hindi po komplikado ang inihingi ng publiko. Sabihin kung magkano, ipakita kung saan galing yung bilyon na dumaloy sa bank accounts, mga kababayan, na namonitor ng AMLAC. Patunayan po saan napunta. May inflows, may outflows. Hindi alam kung saan napunta. Hindi alam kung saan galing. So kung hindi niya kayang gawin yon,
lahat po ng non-answer ay nagiging ebidensya ng isang bagay. Malinaw na may ayaw pong ipaliwanag si Sara Pal Duterte. Tama po? Hindi po sagot yung palusot. Hindi po katotohanan ng pag-iwas. Kung hindi po diretsong masasagot, malinaw po may tinatago si Sara Pal Duterte. At mayroon talagang tinatago kasi nandyan na yung mga ebidensya. Kitang-kita na po kahit sa dilim. Kitang-kita pa rin ang bilyon-bilyong dumaloy. Kitang-kita sa presentation ng AMLA.